Hey, good morning mga paps. 4 AM ng umaga. Isang mapagpalang araw. Kasama natin ngayon si David. At eto, lumabas na naman siya. Ngayon, magbablog ako ngayon mga paps. Kasi babaya ako papuntang probinsya namin. Kasi may importante lang akong uwian doon. Kaya eto, vlog muna tayo. Thank you. Chance na no para makapag-vlog tayo. So ito si David. Ito, naka HIRC tayo na upuan. Let's go. Yun mga paps, gimbal. Dito na tayo sa gimbal. Isa sa mga bayan dito papuntang south na maganda. Napakaliwanag at saka malinis mga paps. By the way mga paps, gamit ko ngayon na helmet yung Axis. Yung pangalawang helmet ko na binili ko para sa pang-endurance ko na biyahe. Ayan, sa na-experience ko sa paggamit nito mga paps. Ayan, yan may sasakyan kasalubong. Ayan, compare ko lang sa ibang helmet na gamit ko, tulad ng QIT na anong model yun? Waru. Yun mga paps. Ang maganda dito sa Axis na to mga paps, yung kanyang lens. Kasi alam nyo mga paps, yung lens nito, kunwari may makakasalubong ka na sasakyan paggabi, di mo mararamdaman yung ilaw, yung reflect ng ilaw ng makakasalubong mo mga paps. Yun yung ano, yung nakakasilaw yan, no? Tulad yan mga paps, oh. Yan. Yan. Hindi, kitang kita mo pa rin yung kalsada. Yun, no? Sa KYT natin kasi mga paps, no brand war lang mga paps, kasi ito yung experience kasi natin sa bawat gamit natin, sa mga motorcycle accessories natin na mga ginagamit natin sa pang ride. Yun, no? Yun, patayin ko. Yun, hindi nakakasilaw mga paps, kitang kita pa rin yung kalsada. Compare sa QIT natin na helmet, kahit na clear lens yung gamit natin, pag may kasalubong ka na sasakyan, yung ilaw ay nakakasilaw, hindi mo makita yung kalsada. Tulad yan mga paps, oh, kasalubong ko yan. 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 Kahit naka headlight na tayo, kitang kita pa rin yung kalsada na yan. Kaya nga, tamang tama to sa endurance na helmet para sa akin mga paps. Yun, no? Hindi nakakasilaw, normal lang. Yun pala mga paps, no? Sa bawat helmet may mga kanya-kanyang mga magagandang features. Yun lang, mas magaan pa rin yung QIT syempre. Pero doon naman tayo sa tigas ng mga parts ng helmet na to. Dito banda sa kanyang bunganga, yun, mas matigas to mga paps.
compare natin sa KYT ay medyo malambot pag piniga mo. Yung dito banda sa baba natin, yun. Yun. Hindi naman natin sabing matibay talaga, kasi depende naman yan sa kapag nag crash tayo, depende sa impact pa rin ng mangyayari mga paps eh. So yan lang mga paps, flex ko lang yung access helmet natin. So right, goods siya sa pang endurance o gabi na biyahe. Yan, no? Tulad yan mga paps, oh. Yun hindi siya nakakasilaw. Dito sa papasok na ng Miagao mga paps, ano kaya ang barangay dito? Dito sa Miagao ay may inaayos dito na kalsada mga paps. Baka sa mga taga Iloilo na may ride ay yan, may inaayos dito na kalsada mga paps. May nagbabantay naman yun. Baka mapapasarap yung takbo dito kasi maganda yung kalsada. Yan. Let's go. Yun. Uy. Yan mga paps. Sana matapos na to pag dating ng endurance natin sa May. Hindi pa naman ako nakapag-registered, pero sigurado makakasali tayo doon. Dito pa lang ako sa Miagao mga paps, pero sobrang lamig na. Yung jersey ko may butas-butas. Paano nakarong nandun ako sa bundok? Sarap lang magpatakbo mga paps. Masasabi kong mabilis rin yung Mio ko, pero iba yung takbo ng Sniper 135 mga paps. Di ko alam, siguro mas malaki lang talaga yung gulong ng Sniper natin eh. Parang mountain bike lang yan pag BMX, tapos compare mo sa sa mountain bike, 'di ba? Yun. Uyungan Bridge. Hindi na talaga ito inaayos mga paps mula nung binagyo ito. Ang mahal-mahal ng tax ngayon, yung mga sinisingil ng BIR, pero hindi mapapaayos yung mga sirang kalsada natin. Yun yung nakakalungkot. Kung mapapaayos man,
palpak naman mga paps. Hindi sa kinakalaban natin yung gobyerno natin mga paps, pero yun kasi yung mga nakikita natin. Kasi sobrang tagal na yan na tulay na yan mga paps. Darating na naman yung tag-ulan, ayun, di pa na paayos mga paps, di ba? So mahirapan naman yung mga kapatid natin dito sa Antique. Pahirapan yung biyahe. Ay nako. Sana magmulat na yung gobyerno natin. So yun lang. Alright mga paps, dito na tayo sa bahay. Yun, sirado pa oh. Tulog pa. At ito mga paps, bakit ako umuwi ng maaga? Tiningnan ko yung pinapatayo namin na bahay kubo. Para to sa church namin mga paps. Yan, dito kami nagba-Bible study. Kasama yung mga bata at matatanda. At babalik na ako ng Iloilo mga paps. Tiningnan ko lang yung mga gumagawa dito. Yan. Good morning mga paps. Eksakto alas 9 mga paps. Pabalik na ako ng Iloilo. Yan. Kumain muna ako dito. So doon pa kapunta mga paps sa amin sa bundok. So pabalik na tayo ng Iloilo. Ramdam na natin yung init ng panahon mga paps. Kaya ito, bakbakin na natin. Kasi pagdating ko ng Iloilo, magtatrabaho pa ako siyempre. Sarap ng ulam dito mga paps. Sinabawang isda. Alright, let's go. Nakatsamba tayo ngayon, maaga tayo gumising, alas 3. Isang oras lang yung biyahe ko para sa 75 kilometers. Kanina mga paps. Let's go. Konti lang yung oil ko Kalimutan ko, nabawasan pala to. Kasi nagbukas ako ng binuksan namin yung panggilid ng motor na to mga paps. In-adjust namin yung clutch spring. Barangay Banuyaw, Miag-Aw. Hoy, shout out pala sa mga tropa natin dito sa Yamaha Miag-Aw. Napadaan ako. Pasensya na, hindi ko na video mga paps. On the spot kasi kita natin yung tropa. Kaya dumaan muna ako, nakikichika. Shout out sa inyo lahat yan mga paps, sa lahat ng taga Yamaha Miag-Aw. Stop.
up. Yan, ito na yung sinasabi ko kanina mga kapaps. Alright. Yun, huwag mong pilitin, paps. Yan, saglit lang naman to mga paps. Kaya kailangan natin sila soundin kasi alam nila yung sitwasyon. Alright, dito na tayo mga paps. Iloilo. Dito tayo ngayon sa C1 Road. Ayan, pauwi tayo ng oras alas 10 10:15 mga paps. So galing tayo kanina dito is alas 4. Tamang tama lang to mga paps, makapag-ikot-ikot pa ako. Siguro dito ko na lang tatapusin yung vlog ko. Okay, maraming salamat sa mga nagsusupport sa atin sa YouTube channel natin. Ride smart sa lahat. Dito na lang tayo. God bless.